Ako si Renato, 33 taong gulang, anak ng isang magsasaka mula sa bayan ng San Miguel. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay kung saan ang bawat butil ng bigas at bawat patak ng kape ay may kahulugan. Hindi ako ipinanganak na mayaman, pero natutunan kong yakapin ang hirap bilang kasama ng aking paglalakbay. Araw-araw, sa tuwing sisikatan ako ng araw, ang unang amoy na sumasalubong sa akin ay ang kape. Mapait, mainit, at puno ng alaala. Para sa akin, iyong ang simbolo ng tiyaga. Habang kumakapit ako sa tasa, naaalala ko ang mga pawis ng aking ama sa bukid at ang mahahabang gabi ng aking ina sa pagtatahi. Ngayon, nakaupo ako rito, nagbabalik tanaw sa lahat ng pinagdaanan ko. Ang tagumpay ay hindi agad dumating. Bago ko narating ang lugar na ito, dumaan ako sa mga pagsubok na halos sumira sa aking loob. Ngunit sa bawat lagok ng kape, natutunan kong may halong pait ang bawat tamis at sa bawat pagsubok ay may nakatagong lakas. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay kwento ng kape at tiyaga hanggang sa abutin ang tagumpay. Mula pagkabata, ramdam ko na ang kakulangan. Wala kaming sariling lupa, kaya't palaging nakikisaka si ama. Ang kita ay hindi sapat para tustusan ang pag-aaral naming magkakapatid. Ako ang panganay at maaga kong inako ang pananagutan. Nang makatapos ako ng kolehiyo sa kursong accountancy, akala ko'y makakawala na ako sa siklo ng kahirapan. Pero hindi ganun kadali. Pagpasok ko sa Maynila, sunod-sunod ng rejections. Paulit-ulit kong nadirinig. Pasensya na, kulang ka sa experience. Sabi ng manager sa unang kumpanya na pinag-applyan ko. Babalikan ka namin. Dagdag pa niya pero alam kong yun ay magalang na pagtanggi. Araw-araw akong umiikot dala ang envelope ng mga dokumento. Kamasahe lang ang kaya ng bulsa ko kaya't madalas kumakain ako ng tinapay at instant na kape para makatipid. Sa bawat gabi, inuuwi ko ang panghihinayang. Tinatabunan ng tanong kung tama bang pinili kong mangarap ng higit sa kaya ko? Isang gabi, kinausap ako ng kaibigan kong si Carlo. Renato, hanggang kailan ka maghihintay? Hindi lahat ng laban ay para sa atin, sabi niya, habang nakatingin sa tasa ng kape. Carlo, kung susuko ako ngayon, para ko na ring itinapon lahat ng paghihirap ng magulang ko. Sagot ko, mahina pero matibay. Ngunit kahit ganoon, ramdam kong lumulubog ako. Sa bawat pintong isinara, parang unti-unting nawawala ang tiwala ko sa sarili. Ang pangarap na makatulong sa pamilya, nagiging malabo. Sa mga sumunod na buwan, naging mas mabigat ang lahat. Ang ipon kong baon mula sa probinsya, naupos na parang kandila. Minsan, naglalakad ako ng mahigit 1 oras papunta sa panibagong interview. Pawis na pawis, pero tatanggihan pa rin. May isang eksena na hinding-hindi ko malilimutan. Pumila ako sa isang malaking kumpanya. Sa paligid, makikita ang mga aplikanting nakamaayos na damit, halatang galing sa may kaya. Ako, bit-bit ang lumang folder, suot ang paulit-ulit kong barong. Nang ako'y matawag, tumingin ang HR officer sa akin mula ulo hanggang paa. Renato, bakit mo gustong magtrabaho rito? Tanong niya, malamig ang boses. Gusto kong matuto at gusto kong mapatunayan na kahit galing sa probinsya, may kakayahan ako. Sagot ko, naninginig ang boses. Ngunit matapos ng ilang minuto ng formal na usapan, tumanggo lamang siya at nagwika. Ipapaabot namin sa iyo ang resulta. Umalis akong lumaluhan. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa isang karinderya. Naupo ako, bumili ng pinakamurang kape at doon ko ibinuhos ang bigat ng damdamin. Hanggang kailan? Bulong ko sa sarili. Sumunod na linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa kumpanyang inaasahan tong magiging sagot sa lahat. Ngunit muli, hindi ako natanggap.
Pasensya na, maraming mas kwalipikado. Wika ng HR sa telepono. Parang biglang sumabog ang lahat ng pinipigil kong damdamin. Naglakad ako ng walang direksyon. Sa kalsada, kita ko ang mga taong abala sa kanilang trabaho, may dalang layunin. Ako, isa lamang akong taong pilit kumakapit. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko. Kinausap ko ulit si Carlo. Kaibigan, baka tama ka. Baka hanggang dito lang talaga ako, sabi ko, habang nakatingin sa tasa ng malamig na kape. Ngunit tumingin siya sa akin at simagot, Renato, kung ngayon ka bibitaw, paano na ang pamilya mo? Paano na ang lahat ng sakripisyo mo? Hindi ako magsisinungaling, mahirap talaga. Pero baka ang hinahanap mo, hindi pa dumarating. Ang tiyaga, hindi mo dapat sukuan. Nagpatuloy ang mga buwan ng pagkatalo. Pero sa bawat lagok ng kape, may muling pag-aalala. Ang hirap na pinagdadaanan ko, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga umaasa sa akin. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpunta ako sa isang maliit na accounting firm. Hindi ito kilala. Walang pangalan sa malalaking gusali. Pero may nakapaskil na hiring notice sa pinto. Pumasok ako at kinausap ang may-ari, si Ginoong Herrera. Magandang araw po. Ako si Renato. Accountant po ako, nag-ahanap ng pagkakataon. Sabi ko, may bahagyang ka ba? Tinitigan niya ako at ngumiti. Ano ang mayaalok mo sa amin, Renato? Hindi ako nag-atubili. Hindi ako perpekto, pero handa akong magtrabaho ng higit sa hinihingi. Ang tiyaga ko, ang puhunan ko. Tahimik siyang tumango at binigyan ako ng pagkakataon. Sige, subukan natin. Simula bukas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng liwanag. Ang trabaho ay hindi kasing laki ng kumpanyang pinangarap ko. Pero dito nagsimula ang lahat. Araw-araw, nagtrabaho ako ng buong lakas. Nag-aral ng bagong sistema at natutong makipag-usap sa mga kliyente. Hindi ako nagreklamo kahit maliit ang sahod. Lumipas ang taon, napansin ni Ginoong Herrera ang aking pagpupursigi. Renato, may balak ka bang magtayo ng sarili mong firm balang araw? Tanong niya. Kung papalarin, oo, sagot ko. Huwag mong kakalimutan, ang tagumpay ay bunga ng kape at tiyaga. Nakikita ko iyon sa iyo, wika niya. Iyon ang nagsilbing apoy sa puso ko. Nagsimula akong mag-ipon, nag-aral ng mas malalim at dahan-dahang nagbuo ng plano. Sa tulong ng tiyaga at ilang taong sakripisyo, natupad ko rin ang pangarap. Naitayo ko ang sarili kong maliit na accounting office. Unti-unti, nakilala ako sa komunidad. Dumami ang kliyente, lumaki ang kita, at higit sa lahat, natupad kong tulungan ang pamilya ko. Ako si Renato. At kung may isang aral na nakuha ako mula sa lahat ng pinagdaanan ko, ito ay ang katotohanan ng ang tagumpay ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa tiyaga. Ang kape na araw-araw kong kasama ay naging simbolo ng mga panahong gusto ko nang sumuko, ngunit pinili kong magpatuloy. Natuto akong ang bawat pait ay may kasunod na tamis. Ang bawat pagkatalo ay hindi katapusan, kundi paalala na may darating pang mas mabuting pagkakataon. Kung hindi ako nagtiyaga, hindi ko mararanasan ang tamis ng tagumpay ngayon. Hindi ko sinasabing madali ang lahat. Ang daan ay puno ng sugat, luha, at gutom. Ngunit ang lahat ng iyon ang nagpatibay sa akin. Ako ay naging patunay na ang tao, gaano man kababa ang pinagmulan, ay may kakayahang umangat kung hindi susuko. Kapet tiyaga, iyon ang naging sandata ko. At iyon din ang iiwan kong mensahe sa kahit sino mang makikinig. Ang tagumpay ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng araw-araw na pagpupursigi, ng pagtanggap sa pait,
at ng paniniwalang balang araw, darating din ang tamis. Ako si Renato, at ngayon, habang nakaupo ako sa harap ng aking sariling opisina, hawak ko pa rin ang tasa ng kape. Hindi ito nagbago. Mapait pa rin sa unang lagok, pero may init na nagbabalik ng lahat ng alaala. Ang kwento ko ay hindi lamang sa akin. Ito ay kwento ng sinuman na nakaranas ng pagtanggi, ng pagkatalo, at ng halos mawalan ng pag-asa. Kung naririnig mo ito, at ikaw ay nasa puntong gusto mo nang sumuko, alalahanin mong may kasunod na liwanag. Ang kailangan mo ay tiyaga. Hindi ito mabilis, hindi ito madali, pero ito ay posible. Kung nakita mo ang sarili mo sa aking kwento, huwag mong kalimutang ibahagi ito. Marahil may isa pang taong naghahanap ng lakas, at baka ito ang maging dahilan ng kanyang pagpupursigi. Kapit, tiyaga, hanggang sa tagumpay.